Katami gid sang no kag I bow my heart kung kaysa nga aton nga ulo nagabaw pero nga aton heart wala. O kanami nga bahanon no. So I bow my heart to follow thee. Balik kita sa aton nga series Romans chapter 12. Kagara na kita sa verse 13 to 15 siningaga. Ang aton nga statement nga gusto naton nga butang sa aton tagipusoon to the glory of the Lord. Saying I love you is nothing. Saying I love you and not living it is useless. May mga na-miss ko na nga letter D, guro. Ay, tingala ko ano. Hindi mo. Okay? Saying I love you and not living it is useless. Again, summarize na natin ng ambal ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13. Without love, everything is nothing, is useless. Open your Bible sa Romans chapter 12, verse 13 to 15. Kaya sa ato nakita ang pagplastar ni Paul sa iyang idea sa sininga passage, mga utod, gina-partner ya permi tag tatlo-tatlo, no? When you look at the structure sa chapter. So, amo na pag-present ni Paul, and hopefully sininga aga, we will learn from this kay the person that God uses is the one that practices unlimited love. Gusto ko gamiton sa Ginoo, dapat i-embrace mo ining practice sa imo tagipusoon, sa imo pangunahuna, nga nagakabuhi ka sa ginatawag nga unlimited. Kadamo subong unlimited, no? Unlimited rice, number 1. Okay, amo ginang uso, no? Ambot may ara unlimited manok. Limited ang rice, pero unlimited ang manok. Ano kasi maabot pala kadlaw mo na, no? Kay way na tabla bugas. Limited rice, unlimited manok. O kung namin naguro. Okay? But anyway, you have to practice unlimited love to be used by God. And so sa verse 13 to 15, hambal sa pulo sa ginosling niya, kung ang mga katawan sang Diyos are in need, may pagkakinahanglanon. Okay? May ginatubang sila nga kinahanglanon. Ang balya, be ready to help them. Handa ka, preparado ka sa pag-extend sa iyong mga bulig. Okay? Siling niya, always be eager to practice hospitality. Inang malipayon nga pag-amuma sa mga bisita o kung sa mga kilala. And verse 14, bless those who persecute you. Siling niya, ipakamayuhon mo, i-bless mo sila, nga nagayaguta, nga nagahingabot sa imo. Hindi mo sila pag-iyaw-yawon, hindi mo sila pag-isumpaon, curse mo nang ambalya. Don't curse them. Instead, siling niya, pangamuyuan mo nga pakamayuhon sila sa Diyos. Wow, grabe, no? Okay? Kung ginayaguta ka, gina-insulto ka, gina-bully ka, siling sang Ginoo, siling niya, hindi mo sila pag-sumpaon. Don't curse them. Hindi mo sila pag-sumpaon, kundi pray that God will bless them. Nya, instead, pangamuyuan mo nga ang Diyos magpakamaayo sa ila. Okay? Now, let us pray and commit this to the Lord. Ginoo sa siningaga, we just depend on you totally. Kay Lord, sa amon, hindi namon mahimo ang bagay nga makahimaya sa imo. Pwede ni namon mahimo in the power of the flesh, but Lord, we know, nabala namon nga everything we do, suno sa gahom sa amon
tawhanon nga kusog, inatanan Ginoo wala sing pulos. Hindi makahatag kay mayaan sa imo. Gani Ginoo, we depend. Pangayo kami sa imo bulig. Balaan nga espiritu, pangayo kami sa imo nga pagtuytoy. Kag imo nga pagpanghikot sa sining aga. Pukawang amon mga tagipusoon sa mga kamaturan nga gusto mo, Lord, nga ihambal sa amon. Kaya ginadayaw ka namon kung anong imuon mo, Lord. Ginapangamuyo namon at this very moment, ang amon Ginoo nga mga utod, nga to dito sa malayo, ilabi na gid ang iban sa ila dito sa Middle East. Nagapasalamat kami sa imong nga pagtipig sa ila, adlaw-adlaw, sa magamo Ginoo nga panahon. Kag ang mga utod man namon sa Amerika, ikaw Ginoo Lord ang magabulig sa ila. Ikaw maga-guide sa ila, ikaw magapatubo sa ila sa imo, sa ila nga pagtuo, kag ikaw magagamit sa ila, Lord. Sa diin man sila, in what church they are joining, pray kami Ginoo nga mangin blessing sila. Kag mga utod namon sa Singapore, buligan mo sila Ginoo Lord, sila mga duty sa hospital, buligi sila Ginoo Lord. Ikaw gid ang magatipig. Kag kami man Ginoo, gapangamuyo gid kami sa sining panahon sang crisis. Nagapasalamat kami kay may amon kami nga supplier. Ikaw amon supplier. Adlaw-adlaw nagakabuhi kami. Kag Ginoo wala kami naga-worry kung ano magkalatabo because you are in control. Kag we have the blessed hope, the glorious appearing of our Lord Jesus Christ. Kag Ginoo sa mga tinion kaangay sini, we look forward at the coming of the Lord. Kag pasalamat kami nga we have the best and the brightest future. Ginoo Lord, nag-pray kami sa kay Marian, Lord, ikaw gid ang magabulig sa iya nga pag-undergo sa iya Ginoo nga stone sa iya nga gallbladder. We pray nga ikaw gid ang mag-supply sang needs, kag ikaw Ginoo Lord ang maghatag kaalam sa doktor. Ginoo, mga kadamuan sa amon, labi na gid ang mga edad-edad na mabudlayan bangod sining mainit nga panahon. Kag we pray the Lord nga mangin aware lang kami, mangin disiplinado kami Ginoo Lord sa among ginahimo, nga hindi kami mabiktima sa heat stroke kag anuman nga mga balatian. Kapasalamat kami Ginoo Lord sa ginhimo nimo sa BBS sa sining nga semana, kag next week na naman. Kapasalamat kami ikaw ang Dios nga makahimuno gid sa mga kinahanglanon. Kag Ginoo, ginatugyan namo tanan sa imo, kag salamat gid sa imo nga pagsabat sa sining pangamuyo namon. In Jesus name, amen. May isa kang bahanon, love in many language. Ang gugma sa nagkalain-lain nga mga lingwahe. Okay? Ayan masalingkat Ilonggo, yati kinahigugma ta kay. Lain man lang ang lingwahe yan, no? Iniibig kita. Wow. Di Tagalog na yan, no? Unsa man ang Cebuano di ay? Ano? Hinigugma kita. Amo na ang Cebuano. Ikaw, di ko makabalo mag Cebuano. Ilocano na lang, ay ayatan ka, launay-unay. I love you very much. Amo na yung Ilocano, no? Love in many languages, in many ways, kag sa sininga part sang Romans chapter 12, kanami mga utod, kay si Pablo, gimplastar yagid niya kinahanglan ang gugma mo, inablang makita. Ang gugma mo tangible. Dapat ang imong gugma matandog, ang imong gugma mabatian, ang imong gugma matilawan. Ano? Ang gugma sa madamo nga mga ginhambal naton mga lingwahe. In many ways, okay? And so, this one, in verse 13, sini Paul, your love must be tangible. Kinahanglan mabatyagan ang imong gugma. Ti paano mo na ipabatsyag? Sini Pablo, simple. Kung ang mga katawan sang Diyos may kinahanglan, kag-ara sila in the mind of Paul, kung magambal ka sa New Testament, they're in need. Mga utod, in the mind of Paul, hindi niya lawg-lawg nga need. Actually, ginambal niya. Kaya they were persecuted, remember, no? So, if they are in need,
Kung may kinahanglan sila, busingon ang ila kinahanglan, hindi lang lahog-lahog. Okay? So ang ila kinahanglan, madalom. Okay? Kag bisan si Paul siya, you have supplied my needs sa Philippians. Amo rin ang bali Paul. So anong kinahanglan ni Paul that time? Madalom nga mga kinahanglanon niya companion dito sa may jail, sa iya house where he was arrested. Kag mga author kinahanglan niya ang support financially kay ara sa prisuan. Kinahanglan ni Paul ang mga bagay nga mabatsyagan niya. Okay? Kag siling ni Pablo diri sa taga Romans, when God's people, kung ang katawan sang Diyos, kung ang katawan sang Diyos, nagakinahanglan, you have to help distributing, amo na ang ginambal sa King James, distributing to the necessity of saints. Amo na ginambal ni Paul sa King James Version. Pero ang kanami sila niya, helping when they are in need, be ready to help. Now, in the New Testament, ang konsepto gid per may mga author is this. They have things in common. Things in common. Amo ginayang pagplastar sa First New Testament Church. They have things in common. Okay? Anong busilingon sang things in common? Busing ko may bugas to, kag tapos wala ya isa bugas, kinahanglan may bugas man siya. Kaya mo na ginin mo na sa Acts chapter 2. Ano? Kung ang kinahanglan nila, kung may sudaan ka, dapat may sudaan man to ang isa mo kautod. Things in common. Wala sing may abansi. Actually, amo ginaang pangunahuna nila mga utod. Wala sing gaabansi sa ila. They have things in common. Why? They thought what they have, amo na yung pangunahuna nila. Kung ano ang ara sa ila, makabulig supply sang legitimate nga kinahanglanon sang mga upod nila. Ay hindi nila uglaw mga utod nga ministry. That's why in Acts, sa nagadamo sila 5,000, 3,000, thousands. Sa kadamo sa kinahanglanon, may mga widows, may mga gina-persecute, okay? May mga namatyan, may nagamalasakit. Kag ano ang ginimo sang First New Testament Church? They sold their properties. Oh, grabe. Ano? Ibaligyan nila ila property, ang may mga damo properties like Barnabas, hindi man tanan sila. Kag wala man ta kabalo kung ano nga property ginbaligyan nila. But Barnabas specifically, kag Ananias and Sapphira, ginbaligyan nila duta. Just imagine baligyan mo yung duta, kay sa ila pangunahuna, I have this for the purpose nga mabuligan ko ang legitimate needs of God's people. Now, mga utod sa Ginoo, okay? Inang balang-balatyagon nga obligado ka. May nang balang-balatyagon nga obligado ka gid nga magbulig. Ano? Nagkadto ka sa ligaw balay, way na subong gaway. Ginakarga na lang abi subong sa bagon ng balay mo. Ano? Kamalig lang at 35 mil. Ginakarga na lang sa bagon, tiway na gawa ang ginatawag nga bayanihan. Ligaw bahay, di ba? Lipat bahay. Subong niya, lipat bahay, mo gamiton, dalon mo sa piyak nga balay. Di ba? Mo nang lipat bahay. Sa una, ang lipat bahay, ang balay, among hakwaton kag dalon sa piyak. Amo nang lipat bahay. Ano? Subong niya, gamit na lang lipat bahay ta. Di ba? No, pero sa una, mga utod, amo na mo. Kung magkadto ka sa bayanihan, ginobligar mo gidan ko galingon mo, makadto kada kay mabulig ka, hindi ka to magkadto kang pamiyo-miyo, pero panihol ka ng mga magkaon-kaon na ice cream ha.
Di ba? Anong balatyago na kay pamalhas tong iban, ikaw timoy kaong kay ice cream. Amuning balatyagon sa mga New Testament believers that time. They obliged themselves out of love. Ginobligar nila ko galingon nga may kinahanglanon to, obligasyon ko nga buligan to. Kaya ang iya kinahanglanon legitimate. What I mean by legitimate? Inang balang kinahanglanon nga kinahanglanon gid. Okay, may iba niya nga kinahanglanon kay gusto nila ti gusto mo kay buligan sila kaya mo nang gusto nila, hindi na mo mga utod. Di ba? Legitimate needs, iba na ng hospital lang aton utod, legitimate need na, kinahanglan na kwarta. Okay? Obligaron na kugulingon, ta matatag sa iya. Amo nang balatyagon sa New Testament Church, on the very first nga mga tinuig sila kabuhi. Okay? So Acts 2:42, ano nga ba sa pulong sa Ginoo? They, so that no one will have a need. Para nga wala sing isa nga may kinahanglanon, tanan sila nag-obligar sa kaugalingon nila, nga tagaan nila. Okay, no? Actually, gintanaw ko na, ano ba parariyog isla tanan? Ano bang tanan-tanan nga kinahanglanon nila? Ginimunan gid mga utod. It's not, hindi amo ng idea. It's not the idea. Ano ba singon ko, wala kabalay, patindugan na kabalay. No, it's not. Hindi amo ng idea. Okay? So what is the idea? No? Ang idea is, magsaling sila nga they have something in common, meaning to say, they should be liberal. Kinanglan liberal sila, open na ila tagipusoon sa paghatag, open na ila sa tagipusoon sa pagpaambit sa mga bagay nga ginakinahanglan sa ilang utod. Wala man niya kaso yung kung damo kaya bugas, kagaya ito isa kasako, sobra man mo bugas mo, di ba? Ikaroon para riyo, malang ka mga ula bugas. What I mean, tiano na lang pwede man isa kasalmon, guro? Di ba? Pwede man guro isa gantang, imagine kung 25 ta, isa gantang sa atong, kundi isa magsako ya. Amen, di ba? Amo ng mga utod na ginatawag nga liberal-minded in giving. Galatians chapter 6 verse 6, saling niya, kamo ang gintudluan sang pulong sang Dios, kinanglan magimuno sa inyo nga nagtudlo sa inyo, himunan nyo nagtudlo sa inyo, nga nagapaambit sang mga maayo nga butang sa ila. Now, this happened because in the first New Testament church, remember mga utod, in the first New Testament church, gina-persecute. Okay? Kag may mga pastor sila nga wala obra. May mga teachers sila nga wala obra. So, ang pangunahuna ni Paul sa Galatians, kamo nga ginatudluan sang pulong, kinahanglan magpaambit kamo sa mga maayo nga mga butang sa nagatudlo sa inyo. Amo nang point. Ano? Pastor, basi ka pangayo, kasamon, wala. Diyan mo na, no? Diyan mo na mga utod. Okay? But this is reciprocal in a sense. Reciprocal, di ba? Kay naghatag sa imong sa spiritual, tagaan mo sa material. That's the point. Ang ginambal ni Pablo da. Okay? That is liberal-minded na ginatawag. No? Romans chapter 15, 22 to 27, sinya sa akon pag gusto ko nga bisitahan kamo, galing kay na-delay lang ko, ambal ni Paul. Sinya, natapos ko na nga akong buluhaton sa lugar nga sa din nagapangabudlay siya. Okay? Kaginambal siya, in verse 25, amo niya ang point. But before I come, I must go to Jerusalem. Sinya, before ko magkadto sa Rome, magkadto ko anay sa Jerusalem, kay dalon ko ang gift. Okay? Dalon ko ang gift sa mga tumuluo sa Jerusalem. For you see, sini Paul, ang mga tumuluo sa Macedonia, kag Achaia, have eagerly taken up an offering. Grabe no? May kinanglanon ang church in Jerusalem. The same too happened in 2 Corinthians chapter 8. Mga utod sa linya, ini nga mga tao dira sa Macedonia, kag Achaia, have
eagerly taken up an offering for the poor among the believers in Jerusalem. Mga utod, even during the time of Christ, before I finish this, even before the time of Christ, you remember, hambal ni Christ, remember nga si Mary, ginbuka yang alabaster nga perfume, kag tapos ginano ni Mary, ginhaplas sa ulo kag sa tiil ni Jesus Christ. Ginligo ya si Christ. Okay? And then what happened? Ano sila ni Judas? Ano sila sa mga apostles? Wow! Isaguro ka tuig ang sweldo na. Ang bilisin ng alabaster perfume nga na. Isa na katuig ang sweldo. Tanigin baligyan na lang natong kagyatag sa mga imol. Mayo man sila sa ila nga panguna-una, no? Kay ka-concern yun sa mga imol. Okay? Pero ang balik Christ, no. She is preparing my burial. Kagang iya ginhimo will be proclaimed every time that my name is preached. Ang ginhimo sa babae ni will always be remembered. Amen? But the point is, there will always be poor among you, amon hambal ni Jesus Christ, sa mga disciples. Mga utod, mga apostles, hindi ka mamaghinayang. There will always be poor among you. Meaning to say, ang ginimo niyo sa akon, gusto niyo bulig sa mga imol, ay mayo na. Kaya kung wala na ko, buligan niyo mga imol. That's the point. With Jesus Christ. Pero ining taga Macedonia, kag taga Achaia, they take up offering para sa mga imol, sa believers sa Jerusalem. And they were glad to do this because they feel, grabe ano, they feel, nabatyagan nila that they owe a real debt to them. Nga mo now. Okay? You know why? The gospel started in Jerusalem. Remember, di ba? The gospel started in Jerusalem, and in Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ang pangunauna ni Paul, amo ni, ang spiritual nga blessing nga nag-abot sa ila, halin sa Jerusalem. Now, these people are in need. Ini nga mga believers sa Jerusalem, they are in need. Kaghambal sa mga taga Macedonia, kag taga Achaia, ginhimo ni nila because they feel they owe a real debt to them, since the Gentiles receive spiritual blessings of the good news from the believers in Jerusalem. Amen? Dabi, no? So, in line with what Paul is saying in Galatians chapter 6, they feel the least they can do in return to help them financially. So, meaning, ang offering nga ginkuha gaya sa mga taga Macedonia in form of cash, nga amot-amot nila para nga ang believers in Jerusalem will be supplied. The same true in the part of Paul. For I can do everything through Christ who gives me strength. Philippians chapter 4, 13 to 15. Even so, you have done well to share with me in my present difficulty. You share with me in my present difficulty. As you know, you Philippians were the only ones who gave me financial help. Kamu lang yan naghatag sa amon sang finances, sang kwarta. Kamu lang naghatag sa akon, no? When I first brought to you the good news and then traveled on from Macedonia. No other church did this. Okay? Aring prinsipyo mga utod. Go to 1 Timothy 6:17 to 19. Kaya I am blessed by this, no? Amo ni gila ang prinsipyo. Okay? Nga may amuna, nga may pagbuligay, nga may distributing to the necessity of the saints. Nga mahatag ka sa kinanglanon sa mga nagkinanglan. Sila ni Paul kay Timothy sa church in Ephesus, 1 Timothy chapter 6:17 to 19. Tudloi ang mga
kauturan nga mga manggaranon sa sining kalibutan not to be proud. Ang mga may kwarta, hindi sila magpabugal. Kag hindi sila magsalig, sila kwarta. Amo na ni Pablo, because may mga manggaranon sa Efesos, which is so unreliable. Grabe ang bali Paul. Mga utod, and it is happening today. Ini nga ang bali Pablo ni, nga hindi ka magsalig sa kwarta, kaya nga man, ang kwarta hindi reliable. You see, looking into the future, kung i-implement ang digital money, a digital ID, cashless society. And the government has the authority to control your money. Amo nang grabe nga senaryo mga utod. And they are planning for that. And they are on the way to that. Agenda 2030. Okay? This is happening. This is happening. And so sila ni Paul, hambalan mo sila nga hindi sila magsalig sa kwarta. Kaya nga man, money is unreliable. Amen? Money is unreliable, mga utod. Their trust should be in God. Ang ila pagsalig dapat sa Ginoo nga nagahatag, bugana nga nagahatag sa kinahanglanon para sa ila enjoyment. Amen? Namin Ginoo, di ba? That's very true, mga utod. That's very true. God will give you so that you will enjoy. Amen? Because you trusted in Him. Amo nang punto sa Diyos, saligi ko bala, kaysa time nga tagaan ta ka, ma-enjoy ka gid. Hindi ba? Pero kung magsalig ka sa gulingon, mukhang hindi matabo, frustrated ka gid. Amen, di ba? You trust in God because He will give you the things that you will enjoy. Mga utod sa Ginoo. Tell them, tudloi sila, hambali sila, nga gamito nila ang ila kwarta para sa kayuhan. Use their money to do good. Okay? They should be rich. Kinahanglan mga manggaranon sila, rich in good works. Manggaranon sa paghimo sa mga maayong nga buluhaton and generous to those in need. Kanami, kung pakamayon kasang Diyos bala. Mga utod, kung pakamayon kagani sang Diyos, ang una mga pinsaro ng utod mo nga wala. Amen? Amo nang una mo nga pinsaron. Okay? You must be rich in good works. You must be rich in generosity. Amen, di ba? Ang kanami bala, nga bisan wala ka, nagatag ka pa, ay kalipay mo, grabe gid. You agree with that? Na-experience nyo na? Inang balang wala ka na po nagatag ka pa. Dira yang grabe gid nga kalipay mga utod. Okay? And then what is said, by doing this, they will be storing up the treasures as a good foundation for the future. Wow! Grabe, Sa paghimo mo na, sa paghatag mo nga generous nga paghatag, liberal nga paghatag, ang ginahimo mo nagapundar ka para sa palaabuton mo. Amen? Future in this life and life after this. You agree? You agree with that? Nga kung liberal lang imong paghatag, liberal giving, out of your heart, by doing this, they will be storing up. Gabangko ka Wala ka gabangko sa bangko mo na sa account mo, pero paghatag mo, grabe ang bangko mo. Amen? You agree with that? Kapati ka mo ng mga utod, do ay ka mo lungo-lungo kung wala ka mo nagatango-tango. Okay? Di ba? Kapati ka mo na. Amen? Di ba? Nga daw excited ko mag-enjoy ka Amen? Di ba? Excited ka lang makita mo. Kaya balipol mo mo siya. You're storing up, hambalya, you are storing up treasures as a good foundation in the future. You see?
Why? When you plant today, you will reap tomorrow. Kag depende sa imo sabog subong. Amen? Hindi ka magpaabot 20 ka boltos nga humay nga isa lang man kagantang ang imo nga ginpanggas. Natural law. Amen? It's natural law. Kabulukan ni Solomon sa Ecclesiastes niya, spread your bread among many waters because someday it will return to you. Anong punto? Give and men will return into your bosom. Okay? Sa paghatag mo, may mga tao nga magbalik sa imo, kag ang ibalik nila sa imo, ang balya, ginasadsad, gibra mo na, no? Shaken, running over, men will return to your bosom. Kaghambal ni Paul, grabe. You will be storing up a good foundation for your future, for your future, so that they may experience true life. Grabe, galing ng ining prinsipyo ang ginambal ni Paul sa Romans 12, distributing to the necessity of the saints. When God's people are in need, be ready to give. You are storing up, mga utod, nagabangko ka sa bangko sang Diyos. Amo nang punto da. Kay sino bangko, abi bangko, plastaran mo? Pastor, ginatag ko to, hindi man to bangko. Ang Ginoo ya mga utod ang nag-record. Di bot siyang naglupad ang imo sa kalibos langit ha. Ipagabot mo to, Lord, ang isa ko na kalibog, ipalupad ko, anay, ara pa da. Hindi mo na mga utod. Di ba? Paghatag mo, gin-record sa Diyos sa imo account. Wow! Paghatag mo, gin-record sa Diyos na. Kagbalaan sa Diyos yung pilang inatag mo. Kaya promise, the more you sow, the more you will reap. Kaya ang nami kay gaman, ginprepara sang Diyos ang future mo eh. So don't worry kung anong problema mo pilakadlaw kay gaman, nagbangko ka sa Diyos. Ang problema ng pilakadlaw, kung mag-abot ang kapiga doon sa imo, kamangayo ka sa Diyos na balya, wala ka man nagdeposito. Ano i-withdraw mo kay wala ka man deposit? Di ba? Red ang imo ding account to, red. I-close ko na lang ganin mo account, kaya may mo magina butangan, hindi wala mo na sa mga bangko. Negative. Ay, mga utod. You believe this. Amen? Grabe ang ambal ni Paul. You believe this. This is true. Di ba? Tatlo gali, mga utod. As I look at the verse, as I look at the passage, there are three principles ang ginatawag sa money. How you will look at money. How you look at properties. How you will look at wealth. Tatlo ka prinsipyo, ha? How you look at wealth. Okay? Number one, stewardship. Money is stewardship for God. What does it mean? God is the ultimate owner of all things and we only manage His properties. Siya ang owner. Kay He is the creator. Pati lang na bala utod. Okay? Kag kung ano man lang ara sa aton, ginpahulam na sa Diyos sa aton. Pati gani kabataan tayo, ginpahulam na sa Diyos eh. Amen, di ba? Children are heritage from the Lord. Pati mo kabuhi, ginpahulam lang sa Diyos sa imo eh. And you're a steward of your life. Amen? Steward ka sa life mo eh. Hindi mo pwede nga i-abusuhan ng imo kabuhi. You're a steward of your body. My body is given by the Lord. Amen? And I must be a good steward of my body. Di ba? Don't destroy your body. Pero may ko ginahambal, galing ka wala ka pamatay sa akon eh. Sa nakita ko nagidya ang epekto sang coke gali sa tiyan mo. Siling ko, hindi, ko may numinom coke. Bisan, tagaan pa ko, hindi nagig ko. Tubig na lang ko Wow, ang coke gali, porte gali na, wow, pwede mo gani naglihugas sa iniduro.
Ulo, may blay no duro mo sang kok kung anong gwaya. Tinlo, gwaya. Ulo, may bala kok ang imo, tinaibla. Ang lain pagid, wala ka pagid inom tubig. Kok lang na inom mo. Abaw, grabe pagid mga utod. Di man ko magsaling, hindi ka mag-inom. Inom ka lang eh. Pag gusto ko, inom ka, pero inuman mo lang damo-damo tubig. Para nga mawas out bla. No? Kay grabe man yung piktoy, kaya mga utod. Amen, di ba? Be a good steward because God owns your body. My properties or ang property nga ra sa aton, kung ano man lang ginpahulam sa Diyos sa imo, ginpahulam niya na kay matutom ka. Amen. Amen, di ba? He who can be trusted with little will be trusted with much. Amo na mga utod. Sangin pakamayo ka sang Diyos ang jutay, i-manage mo na, pakamayon kapag isang Diyos ang damo. Amen? Because you can be trusted as a steward. Ano pagigali number 2? You say, property is trusteeship for men. What does it mean? I'm a trustee. I'm a member of a trustee. Ano nga mong role as a trustee? Board of Trustees. Di ba? And I'm a member of the Board of Trustees of the seminary. What's the role as a member of the Board of Trustees? We care, we manage, we care. We look into. Amo na mga utod sa Ginoo. Amo ni gali nga ang ginpakamayo ko sang Dios kay gamiton mo ina nga property mo nga ginpahulam sang Ginoo for the benefit, number 1, of your family. Number 2, for the benefit of the church. Number 3, for the benefit of other people. Amen? As you have therefore opportunities, in Galatians chapter 6, verse 4, as you have therefore opportunity, do good unto all men, especially in the household of faith. And so, kung ginpakamaayo ko sang Ginoo, that's why Paul said, you must be eager to help those who are needy. Kaya amo nagliyang purpose sang Ginoo nga tagaan niya ka sang amuna. Amen? Trusteeship, gali mga utod. Hindi ni gali, it doesn't mean ni ka magbangko. One point is this, hindi nga tanan kwarta mo, i-hoard mo. No. Don't hoard all your money. Have percentage. Pila ka percent tatago sa Ginoo? Pindi sa imo eh. Di ba? Pila ka percent ang i-save ko? Pila ka percent ang pwede ko nga i-share? Di ba? That's the point na ginambal sa Ginoo. Di ba? Hindi ka magambal, bugos ko nga sweldo, yatag ko ay base. Well, that's your faith. Pagtuo mo na yan mo, amen ba? Hindi ko man na ma-question na yung mo pagtuya, no? Di ba? If the Lord leads you, you do it. Pero practically, mga utod, we budget, amo ni nga percent sang akon nga ginatag sa Ginoo makadto sini, amo ni nga percent makadto di, amo ni nga percent makadto di. Okay? Dumdumon tagigali mag-share. Because we are trustees. Trustees kita sang Ginoo. Okay? Hindi ta pagkalimtan ng magbulig. Amen? Diba? Hindi ta magkalimtan ng magbulig, mga utod. Okay? Trusteeship. Ano? So, using property and income to provide shelter sa imo family, food sa imo family, education sa imo family, but don't forget others who are in need. Amen? Don't forget the body of Christ. Amen? Ano? Di ba kalimti? Oh. Kaya mo na ang imo nga mga talamnan. Okay, di ba? The more you sow, the more you reap. So, ang galapat talamnan mo, gadamo man imo lanihon. Kay gadamo man imo inugtanom. Amen? Sa gadamo imo inugtanom, gadamo imo lanihon para nga may itanom kaliwat. Okay? So that's the principle, mga utod sa Ginoo. Okay, no? And so, need of the saints should precede. Amo na namiyan ko. Ano?
needs of the saints, dapat mangin priority. What does it mean? The point is this: instead of meeting my own desires, nga hindi ko magali kinanglan, on desire ko lang, hindi ko magali kinanglan, desire ko lang eh. Kag may ara ko gali utod nga kinanglan, ipaiway ko na yan, ay gali nga akon nga desire, kag maamot ko to anay siyaw. Amo nagliyang punto, mga utod, sa siningabahin sa kasulatan. Number 3, property is sacrifice for Christ. Sacrifice for Christ. That's property. Love others the way Christ loved you. Remember, tangible love. Tangible love. Hindi nga ginahambal mo lang, kundi nga ginhimo mo gid. Okay? Love others the way Christ loved them. Kaya if Christ is willing to sacrifice, we must be willing to sacrifice. Ang next na ginambal ni Paul is always be eager to practice hospitality. Bangod nga gina-persecute, nagapalalagyo mga Kristohanon, kung may Kristohanon nga magkanto sa balay mo, kay ginangingabot siya, ano imon mo? Amumaha. Amo ng punto ni Paul. Pero subong do hindi na nauso sa aton. Ang budlay ko nang tama ka hospitable bla. O ay mo makilalang tao. Kasi sunod nga adlaw wala na TV mo, wala na cellphone mo, wala na kahita mo. Kagin pasuhan niya ka sang manami nga asobla nga nakatulugan ka. Di kinanglan, be hospitable pero be careful. Amen. Be hospitable but be careful. Okay? Now, ari nami, ang una do medyo kanami isang una, no? Distributing to the necessity of the saints. Be ready to help. Ang number, ikaduaya, amo niyo, love turns negative to positive. Why? Bless those who persecute you. Don't curse them. Pray that God will bless them. Sino sa inyo gay mo sina ginabuli ka tapos pakamayuha man yung nagabuli sa ako na sa tubag na gid bala. Sa timpo de Pablo ya mga utod amo ginaya. Sa timpo ni Pablo, sa timpo ni Christ, sumbagon ka, tompaon ka, lansang ka sa cross. Tapos pag lansang mo to, hambalo no pa, amay, patawara sila, kay wala sila kabalo sa ginahimo nila. Conquer enmity by love. Ha? You conquer enmity by love. Grabe, no? Ang nakita ko ni balang mga illustrations, mga utod, diamond. Diamond. Grabe na rin. Subong laser na. Isang una matalom na nga bagay nga mo nila, no? May mga blades gidya nga para sa diamond. Gali. The more you cut the diamond, the more it shines. Amen? The more you cut the diamond, the more nga ginapakita yung beauty. Tisubong niya mga high-tech na laser na ginatira nila sa mga, naplastar na ng diamond, mga utod sa Ginoo. Okay? The more you cut it, the more ang beauty magwa. May mga klase sang kahoy, nga the more nga ginatutdan mo sa gamot siya. One of them, yung tanaw ko bala, ano nga kahoy nga tutdan mo gamot? Okay, next slide. Tanaw bala. Kunami, kundara ka no, do sa Bukari, bala. Ato ka sa Bukari, ano makita mo sa Bukari? Pine trees. Kabalo ka mo kung tutdan mo ang panit sang pine tree. Hamot. No?
Amo ginang madumduman ko, permiso, utok ko. Every time you travel north, bra, first time mo nga magpa-north, Tugnaw, tapos ang mapanimahuan mo, pine tree. Kaging nasunog na pine tree, mapanimahuan mo ginasa muna. Karami namin sa Bagyo, mga 1980, sabi, bo, katawom-tawom sa Bagyo. Ano? Gabi mga pine trees, dumudamo ka dyan, no? Mga bukid green pa. Subong niya, mga bukid, di color. Dito sa Bagyo, mga bukid, di color. Lain-lain yung color sa mga balay. Laway. Ano? Pero mga utod, the more you burn the wood, the more ang fragrance ang pine wood, gali, nagagwa. Ang nami, kaya sa i-burn mo sa sulod sa balay. Ang mga nanganayin mo sa mga igurot. Ano? Diba? Hamot. The more you burn it, the more the fragrance. Diba? Turn hate into love and scorn into sympathy. Namin ni ambal pero budlay moon. I tell you. Ano? Bugay sang Diyos lang gid. Bugay kag pagpaydalom sa balang espiritu lang gid, di ba? Kay kung ara ka sa imong tawhanon, ay mga utod, singgitan niya ka, singgitan mo man sa'yo. Isinggitan mo ka, isinggitan ta ka. Pero pag singgit niya sa imo, puno ko sang balang espiritu, may ara na sa reel. Kita ko sa reel, kadadlawan. Yung isa kalanta ko sa mga reel, mga joke-joke pala para mga kadlaw ka. Now sa reel, ang ilongga ginhold up. Sa reel lang ilongga ginhold up. Huwag naman. Maawa ka sa akin. Ilongga na yan. Mga auto dining prinsipyo ni Pablo ne, I tell you, budlay mo kung wala ka balangin espiritu ne. Di ba? Budlay mo ni kung wala ka balangin espiritu. Turn scorn, hate into love. And that's the example of Christ. Inambal ko kayo na Jesus Christ, amo na ginimo ya sa cross. Ano? May tao man nga naghimo sina, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Si Christ naghimo na. Kag sino pa naghimo na? The first Christian martyr, Stephen, look at him. They stoned him to death. Ginbato siya kay kawali sa about Jesus Christ, about the resurrection of Christ, about the crucifixion of Christ. Ginbato si Stephen. Father, don't put this into their account. Hindi sila pagsukta, Lord. Ginabato ka, ha? Tapos mga muyo ka pa, Lord, hindi sila pagsukta. Ay, grabe mga utod. Di ba? Why? Stephen was filled with the Holy Spirit. Remember, he was filled with the Holy Spirit. Kay bangod filled of the Holy Spirit, he preached the word nga wala sing kahadlok-hadlok, kag sang ginbato siya, ginaguyod sa, ginbato siya. Kita mo lang isa ka tao, pinising ko ng iyayaw. Ang dako-dako, giblabato ya, yari pinising ko. Ano? Ulo mo gidi bumbahon ko. And while they were stoning, Stephen kneeled down. I see Christ sitting on the throne. Grabe si Stephen. Nakita ko si Jesus. Father, hindi na lang sila pagsukta. Pareho lang inambal ni Christ. Forgive them, for they don't know what they are doing. Present martyr, ang mga Kristohanon sa Muslim countries, they suffered for Christ. Nga wala sila bitterness. Grabe, no? Mga story nila. Wala sila bitterness. Wala sila balatyagon nga nainit sila sa nagpatay sa ila. Ang record na gambal, they forgave their persecutors. Corrie ten Boom. You read her life. Okay? Na si Corrie ten Boom, ano na siya? Jewish. Duwa sila kamagutod. In Germany, sa ginasyaguta ang mga Hudiyo. Anong ginimo nila? Gingather nila ang mga Diyos sa balay nila.
kung paano nila taguon ng mga Diyos until nga nadakpan siya, she was raped. She witnessed her sister being raped. Kag pagkatapos ng World War II, freedom. One day, may nagabot nga bisita ni Corrie ten Boom. The man who raped her and the man who raped his sister, her sister. Ano nga ba ni Corrie ten Boom? I forgive you in the name of Christ. I forgive you in the name of Christ. Ay mga utod siling ko, namin ni hambalong budlay mo ne. Hindi tani mahimo sa kusog ta. But Paul said, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Sa bugay sang Diyos, mga utod, mahimo ta. Magpaidalom nanta sa balang Espiritu. Kaya ang Holy Spirit ang makontrol sang balatyagon ta. Amen? Kaya kung aton lang niya balatyagon, di ba? Eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say to you, love your enemies. Amo na ba ni Jesus Christ? Okay? Now mga utod, the last thing is, love overflows in wide sympathy. Be happy with those who are happy, and weep with those who weep. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. Aran may duwa ko na ka-picture. Tanaw niyo lang duwa ka-picture. Amo na. Amo na siya. Ano? Sa diin mahapos ang magpakig-ugyon. Sa diin mahapos ang mag-upod. Ano gusto mo updan? Diba? Smiley or angry. Diin ang pinakamabudlay mga utod. Ang smiley o kung si ay, hindi niya angry. Yagali, soro na yan, sorry. Smiley, sad. Wow, lipaton. Diba? Happy, sad. Angry man ako. Angry, mudlo mo tayo. Diba, no? Happy, sad. Din ang mas mabudlay mo man. Din ang mas mapos. Happy o kon sad. Be happy with those who are happy, and cry with those who cry. Din mas mapos. Mga oto din mapos. Depende, no? Depende kung sino kakalipay. Pero kung kakalipay ni kontra mo, nako init ulo mo. Di ba? No. Balo ka mo, according to studies, mababudlay niyang to be happy with those who are happy, kumparar mo sa crying to those who cry. Kaya nga aton emotion, grabe. Pagkakita mo yung baby ka mo, di ba? Pagkakita mo bago kotsaya mo, grabing kontra ko. Hindi na yung kwartaya man. Ano? Kasi flood control na. That's why mga utod, ang totoo niya gugmaya, it covers a wide sympathy. Though there is struggle, sometimes in crying, but most of the struggle is being happy with those who are happy. Why? Because we are selfish. Hindi ba? Hindi ba mo na ta? Mas gusto ta nga aton bago sa siya Hindi ba la? Hindi gusto mo, iya bago kung nang imo bago. Karon kay daan imo bago iya. But brethren, the Lord, this is love in many ways. Amen? This is love in many ways. Kag love will be exercised when we have the love of God in us. The pattern, Jesus Christ, He wept with Lazarus, Mary. He rejoiced.
with people. Di ba? So, kabay patan ito siningaga, we will conclude, nga masaling kita, saying, I love you, and not living it is useless. Hindi na lang ka magambal, Hindi ka na lang magambal. Kasi kaya kahambal, kaway mo mo, pigaw, di ba? When you say it, you do it. Amen? And that is how the Lord will use you. Di ba? Gusto mo gamiton mo sa Ginoo? Wow. Okay? Dapat ang gugma ipahayag. God uses one who practice unlimited love. So don't limit your love. Don't limit your love. Don't love only those who love you. Love those who don't love you and who don't agree with you. You still love them. Amen? Amo na malagi nambal, ta prinsipyo, lamla utod. Pero sa atong pagkautod, utod gito ya. But prinsipyo lang ya. Amen, di ba? And that's how it is. And when we come up to that level, mga utod, hindi mabudlay ang magsulbar sa mga problema nga nagakatabo sa kabuhita. Amen? Prinsipyo and principle, personal relationship remain as a personal relationship. Okay? And so may the Lord bless you. Kagunari ka siningaga, wala ka ka-experience ang love of God, you cannot express sa sininga mga gugma. You cannot. No? Mahimo mo lang na ako ng love of God ara sa imo tagipuson. Okay, let us pray. Lord, thank you. Mapos ni Ginoo hambalon, pero we acknowledge it is hard to do it, but we have the assurance, Lord, just like Paul, ang inambal niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Dumdumon na namon Ginoo, through Christ who is doing it through us. Ginoo, salamat gid kay ara ang among relasyon sa imo. Patawara kami sa mga tinion, Lord, nga nagsunod kami sa sistema, sa kalibutan. Patawara kami, Ginoo. Kaya salamat sa mga kagayunan nga mo yatag sa muliwat, na impahayag namon ang gugma in so many ways because love is unlimited. And Lord, bless your people. Salamat sa prinsipyo, sa stewardship, trusteeship, and sacrifice na dapat namon dumdumon sa among kabuhi. Thank you sa imong kahimayan, gagadayawan. In Jesus' name, amen.